confirmation of charges or confirmation hearing would be 4 to 6 months from that first appearance. And then, depende doon, pwede nang magsimula yung trial. Kasi, ang pwede na lang natin sigurong pagbatayan dito, kasi maraming pwedeng sumingit, anong sinasabi ng court doon sa parang average time. It appears trials have run in the ICC from between 8 to 9 years on the average. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Okay, simulan natin sa status si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano yung status niya ngayong nandyan na siya sa The Hague, sa ICC? Sabi na rin ng prosecutor ng ICC, ni Karim Khan, he is under the custody of the court. He has been arrested. And hence, maintindihan natin na kumbaga ang trato sa kanya ay suspect under custody. Papasok na, kakagat na yung parang processes ng court. Ang intindi ko right now, kumbaga kung status at status, missing. Nako, 20 minutes ago, missing daw in action kasi parang dinala sa ospital at posibleng ginagamot or tinitingnan. Ang nagrereklamo si Secretary Medialdea na hindi daw niya ma-access. So, ewan ko kung natuntun na nila kung saang ospital dinala. Medyo I would be very careful doon sa mga ganyang pronouncements kasi kasi sa ganitong dito, highly divisive issue, talagang malaking controversy ito. Ang daming disinformation na pwedeng lumabas. Pwede namang misinformation, pero kasi usually one-sided yan, di ba? Yung sinasabing missing. Baka naman dumadaan sa procedure. Tsaka yung kinidnap. Nako. Ito yung sinasabi nila, pero tiwala ako dahil sinabi na ng ICC na under custody nila, nasa kanila. At kung saan man nila dalhin, it would have been with permission or hindi yan, kumbaga kakakalad ka rin, with the permission of the president or former President Duterte, or at the very least, necessity. Kumbaga medical necessity ang nakikita ko pa kung dinala ng ospital. Tapos technically, hindi pa siya accused, no? Tama ba? Oo may ibang komplikasyon lang, a little bit of nuance before the ICC because right now it still remains a situation. Nandun pa tayo sa medyo preliminary aspect, ang sabi nga nasa pre-trial stage in general, pero pag iniisip kasi ng tao, di trial na. Nandun pa lang tayo dun sa intake ng tao. Ito yung kung kunyari dito sa Pilipinas, kakahuli, dinala sa BJMP, nasa booking, nasa determination kung okay ka ba, yung idadaan ka sa ospital, kung okay ba yung BP mo. So ito yung medyo gano'n na booking stage, ni hindi pa nga siya inihaharap sa korte. Kaya suspect at this point. Okay. What are the chances na makabalik pa siya sa Pilipinas? Ang hirap sabihin ng tapos, pero sa bahagi namin, the chances that he will return to the Philippines is after he has been convicted and served sentence. Yun na lang ang nakikita ko. But considering his age, maybe when he is about 130 years old. Yun yung maximum maximum sentence, tama? Hindi pala 110 years old. 80, plus, 90, ilan ba? Plus 30, plus 40? Plus 30. 110. 110? Okay. Pero yung likelihood na in the interim, makabalik siya sa Pilipinas habang nililitis yung kaso niya. First speaking, for the victims, I would hope not. Kasi yan yung isang iniiwasan kung bakit nga kinukulong ka. Na ikaw ay makapag-interfere pa dun sa evidence gathering, makapanakot ng mga witnesses, makabalik kumbaga sa scene of the crime. Kumbaga sa atin, ang scene of the crime ay buong Pilipinas kasi yung systematic and widespread na killings, sa lahat yan nangyari. Maaari niyang resbakan yung mga kalaban niya at yun yung danger ng pakalat-kalat ka, kaya ka ikinukulong.
Sa bahagi naman, speaking as well, as a lawyer for the ICC, I would say unlikely because of the track record. May ilang nagsubok na mag-apply ng interim release, conditional release, provisional release. Ang nagrantan lang in recent years ay ilan sa mga suspect na ang kaso ay Article 70 o yung parang equivalent ng obstruction of justice. So yung parang maliitang kaso, ito yung sabi nila fifth crime that is prosecuted by the court, yung crimes against the administration of justice. Yung parang padagdag sa kaso, yun palang, ganun palang kaso ang na-allow na yung kumbaga akusado na for conditional release. Tapos at that time, nakausad na yung kaso. Wala pang naggagrantan na ang kaso ay crimes against humanity, war crimes, genocide, at saka crimes of aggression. Kaya unlikely. Okay. Ito pala, para din sa kaalaman ng mga viewers natin, no? Yung designation mo as assistant to counsel, what does that exactly mean? And kailan ka pwedeng humarap doon sa ICC? It means that I am entitled or to appear before the court or to work for the court in any of the cases. Para sa iba, akala nila may isa lang na counsel sa ICC. Naku, hindi po. Halos 1,000 ang counsels na accredited sa ICC. Ito ay mga abogado sa iba't ibang bahagi ng mundo na pwedeng humarap sa ICC. At ako ay assistant to counsel. Haharap tong mga abogadong to kung meron ng kaso, meron kang kliyente sa particular na case. Kaya doon ka ipapatawag. Yung appearance ng counsels could be as early as, sa totoo lang, as early as nung noon pa, nung submissions. Kaya lang, sinong kliyente mo, wala pa ngang kaso, hindi pa natin sigurado, kumbaga. Kaya careful kami na hindi pa kasi nga malinaw na kaso na ba? Itong pagkakasurrender niya, ito na. Sa initial hearing, posible ka nang mag-appear actually kung maayos na yung records, kung maayos na yung submissions mo. Pero hopefully, makaabot kami dun sa tinatawag na confirmation of charges, which would be the next step after yung kamusta ka na, okay ka ba? Na-aresto ka ba ng tama? Ano bang tingin mo? And then yung confirmation of charges patungkol na dun sa substance. Ito ang mga ikakaso namin laban sa iyo. Etong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kunwari meron siya mga abogado kung saan doon siya komportable from the Philippines, pwede ba niyang iparegister dyan precisely for that particular case? Pwede niyang kumbaga sabihin na ito ang mga abogado ko, pero hindi niya pwedeng iparegister na simpleng kuhanin niyo to kasi abogado ko. They have to pass the qualifications to be counsel. And that would mean you have to prove expertise, competence in international or criminal law. Best if international criminal law. May experience yan na required up minimum of 10 years. At hindi yung tipong basta alam mo lang, dapat practice. Kaya importante siguro na maipakita nila na ito na yung ginagawa nila nitong nakaraang at least 10 years. Sa pagkakaalam mo, kasi alam ko dating mayabang dyan si Harry Roque, no? Siya lang daw yung accredited. Ilan na kayo ngayon? Well, he was the first accredited. He was my professor at that time. Sinasabi niya yan. It's because at one point, he had international practice. There were a few cases that he handled before the UN Human Rights Council, I think. So, ngayon, umabot na ng 5 ang councils at 1 assistant to counsel. So, at least may 6 na Pilipino na maaaring humarap sa ICC. 2 doon, sigurado ako sa councils. Or 3 ako as assistant to counsel. Siguradong pang biktima. Hindi niya na magagalaw. Yung 3 na lang yung natitira na, pwede niyang ligawan, tanungin. Pero kung ako sa kanya, try niya rin yung ibang lahi. Kumbaga, hindi ka lang Pinoy. Hindi Pinoy. Kasi pwede naman. Baka kasi naiipit lang siya na dapat Pinoy. Kaso ang option niya si Harry Roque. So, para naman sila na.
parang nagkakagulo sila. Nung isang araw, magkausap kami ni Sal Panelo, whom I would say is closer to the president at this point. Magkasama sila sa Hong Kong, speaks for him recently. Nung isang araw, sabi ni Sal Panelo nung tinanong, Sir, how about Harry Roque? Precisely on this issue of who could represent Duterte. Sabi niya, who's he? Nahuyo siya. Kaya ako parang ano nangyayari? Hindi ba dati naman ng nagpapatudyadahan yata yan. Pero hindi ba yun? Parang something you're looking forward to, makaharap mo yung dati mong profesor sa ganyang kaso. Not really, because wala naman akong hinahanap na tao sa ICC maliban kay Rodrigo Duterte. Sino man ang maging abogado niya, go. Si former Professor Harry Roque, wala na sa larangan kung saan natagpuan ko siya noon. He used to claim that he was a human rights lawyer, and unfortunately, starting from 2016, I never saw him within the same circles again. Okay, eto may nagtatanong, no? Gaano rin ba katotoo yung option ni Duterte na house arrest dyan sa The Hague? Naku, natanong nga sa akin yan parang ang pagkakaintindi ko, in-offer. May nag-offer daw sa ICC na house arrest, tapos ano bang tingin nyo, pwede bang mag-rent kayo ng bahay? Parang hindi kasama totoo. Kasama ba sa options na rin? Hindi. Generally, case-to-case basis yung nabanggit ko kanina na parang bail or interim release. Case-to-case basis, tapos yun nga, wala namang nagagrantan ng patungkol sa kapag ang kaso mo ay crimes against humanity. So, bakit may offer? And then, ang tanong, sinong nag-offer? I don't think that it was any of the justices or judges rather who offered that. So they have to be careful who they listen to. And ako, kung galing yan sa Duterte camp, I would really ask them and really caution them to read the rules and to understand more closely, kasi baka mamaya may kausap sila, iba yung interpretation, o kaya may kausap sila, hindi naman otorisado. Medyo komplikado ito Oo, by what authority? Yung option dapat linawin. Maski sa Pilipinas, may ganun ba? Wala naman, di ba? Kaya, I don't think it feels legal. So, mag-ingat siguro yung Duterte camp dito sa mga pag-release ng information, kasi parang sila yung maiipit. Marami na akong nakitang ganyan na may misinterpretation sila. For example, ito iklaro ko na. Medyo naano ko dito si Sal Panelo, sabi niya, hindi siya pinakitaan ng physical copy ng warrant of arrest. Okay? Paulit-ulit yan, paulit-ulit. Pinakita niya lang ay soft copy. Kay Secretary Panelo, that is allowed under Philippine rules. Hindi po kailangan original, pirmado, certified true copy yung warrant of arrest, as long as sinabi sa'yo, you had information that the warrant of arrest exists and that you're being arrested for this particular crime, and eventually you had the opportunity to see the warrant. Kaya halata yung kumbaga out of touch na sa practice. Ingat tayo, kasi kung ako naman, akusado, ayoko din ng gano'n na, wala kang warrant of arrest sa akin. Ito na nga po, nasa cellphone. Hindi yan yung warrant na hinahanap. Masasabit ka. Kaya yung ganong misinformation may epekto posible sa mga posibleng mahuli at saka sa may kilalang posibleng mahuli. Common yan Tsaka nung dati pa nagko-cover ako ng mga ganyan, talagang iba yung version ng akusado dun sa version ng otoridad tsaka sa version ng biktima, di ba? And usually akusado exaggerate. They tend to exaggerate, di ba? Pati nga yung sandwich, di ba? I don't know. Pero di ba pinapalabas na binigyan na isang sandwich para doon sa ganung kahabang biyahe. Right. Pero nung nakita yung official photos pati video, sarap lang kain ng Pangulo. Kanin yata yan, di ba? Tsaka nasa Tupperware ba yun, di ba? Tapos may nakita nga ako, may prutas. Bakit?
ito sasabihin, pero iba yung nasa picture. In Yun fact, nga. as the warrant of arrest, may picture naman ako. Ang nakalagay parang bongo or I have to check. May hawak na papel and alam ko yung itsura ng ICC processes, yung may box na kulay blue. Oh. Mukhang galing sa ICC. So may picture, there is proof that he had a physical copy. Kaya ingat-ingat din dun sa resibo kasi akala mo nilalabas mo na tama, it will support your position, pero it might not. Pero dapat kinokorek agad dyan eh. Kasi nga, masyadong highly charged itong situation and yung mga ganyang misinformation or disinformation talagang makakapag-trigger na kung ano, no, di ba? Oo nga, sabi nga nung nakita kong post, kamusta naman ang ating 16 million, 32 million na mga legal experts? Nag-away na sa Twitter at sa Facebook. Hirap yung may kanya-kanyang interpretasyon kasi ultimo, merong magsasabi kung sino ang tama o mali at yun yung korte mismo. Kaya lang naintindihan ko rin at nakita ko na yan na may sasabihin yung korte, ito ang pagpapasya. Mali ang korte! Illegal ang korte! It's never ending! Paki-explain yung context nitong ICC, no? Kung bakit ibang-iba ito dun sa, siguro, impression ng maraming Pilipino dun sa korte dito sa Pilipinas. Diba? Yung gano'n sila ka-stricto when it comes to the rules at gano'n sila accommodating in terms of respecting human rights ng mga akusado. Yung ICC, by the name itself, international, ay kabilang dito ang 125 member countries, meaning 125 different legal jurisdictions, 125 different processes. Generally sa mundo, may parang traditions of law. It could be either common law or civil law. Yung common, it is parang common sense. Yung kung ano yung nakagawian or customary, yun yung susundin na tradisyon. The other tradition would be civil law, meaning dapat nakasulat. Between nakasulat at hindi nakasulat, may kaibahan na yon. Kasi ito na nakagawian namin eh. Yun yung civil law. Yun yung common law. Yung civil naman, hindi, sabi ng batas o article 1, 2, 3, ganyan. Isipin mo yung mix na gano'n na parang, oh no. Tapos yung iba't iba pang proseso mismo na, of course, with the added parang political and cultural nuances. Ang ICC, parang kumuha siya ng mga punto at dun kinuha niya yung proseso, ginawa yung proseso na acceptable sa lahat. At bahagi lang yung Pilipinas dun sa mga ilang kinonsider, kaya hindi yan eksaktong-eksakto. Pero may universal principles, which is why it feels familiar. Parang ganun. Familiar eh. Pero at the same time not. Yung difference mostly ay doon sa mas makuti yung proseso. For example, at kunin na natin itong particular stage natin ngayon. So, hawak na si Duterte. Kung nasa Pilipinas yan, nasa police station, booking, yung pianuhan, tapos dadalhin sa ospital, o certificate of medical certificate, etc. Ganyan. Ang susunod ay arraignment. Tatanungin, ano bang buong totoo mong pangalan? Tama ba itong middle name mo? Rodrigo Duterte E. Villarosa ba? Ano ba? Roa po. Di papalitan sa information. Sige, basahan na ng sakdal. I-split pa yan. Una, sa initial appearance, sa korte, yun yung verification of the identity, determination of the, parang essentially validity of the warrant, determination if the processes of the arresting state was followed, and thirdly, if there have been any human rights violated. Kasama na dyan yung naintindihan mo ba kung anong nangyari? Naintindihan mo ba kung anong kaso mo? And lastly, ito important ding i-point out, kailangan i-volunteer ng court na, meron kang karapatan na mag-avail ng interim release. Pag-isipan mo yan at balikan mo kami kung mag-a-avail ka na or mag-a-apply ka na. So, yun yung first part, initial appearance, yung substantial, dun na sa confirmation. Dun sa interim release, saan siya? Pwede siya umuwi?
depende nga sa sa allegation. Sabi niya, it is impossible for me to sleep in this detention facility. I will die if I cannot see my kulambo and my bed. Yung ganon. Yung ganon, he has to prove that these are very exceptional circumstances kasi otherwise the rule really is he has to stay at The Hague. Kaya nga siya pina-aresto to begin with. Okay. Okay. Maraming komplikasyon kung uuwi ka pa. Kung pauuwiin ka lang din naman, ba't ka pa nga inisyuhan ng warrant of arrest? Tapos kailan sa tingin mo, attorney, yung simula ng actual trial? Will it be this year or baka next year? Or we don't really know? I hope it will be this year because after, ang hirap pagbigay ng oras, pero sige Christian, i-imagine natin to. According to the rules, initial appearance will be within 2 to 4 days after yung surrender. Okay. Pag-acquire ng 4 days from the surrender. Kumbaga, taking into custody. Okay. Oo, yung kumbaga, ito na yung court. Nandito na siya. Kasi, there could have been, may difference between actual arrest and surrender to the court. From the time of surrender to the court, normally, 48 to 96 hours after arrival doon. Yung confirmation of charges or confirmation hearing would be 4 to 6 months from that first appearance. And then, depende doon, pwede nang magsimula yung trial. Kasi may aanuhin pa yan re-reviewin pa. Generally, siguro, but this is just the general framework. Kasi may pwede kang i-submit. Marami kang pwedeng i-submit. Marami kang pwedeng i-apply na interim release. Pwedeng sabihin mo, i-assign mo muna yung jurisdiction of the court. Pwedeng sabihin mo, teka, may sakit ako sa puso. Kailangan akong mapunta sa ospital. Many things. Ang pwede na lang natin sigurong pagbatayan dito kasi maraming pwedeng sumingit. Anong sinasabi ng court doon sa parang average time? It appears trials have run in the ICC from between 8 to 9 years on the average. Matagal. Naku. Matagal. Kaya yung mismong trial, depende din kasi yan sa anong gagawin ni Duterte, what would be his response. If it does not question anything and just, kumbaga, follows the rules, then we could go the way of one of the fastest, quickest trials, about 2 years thereabouts. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,